Okay. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayan. Ako po ay isa sa mga mangangaral sa Calvary Reformed Evangelical Church at binabati po namin kayo ng maligayang araw ng ating Panginoon. Ang pag-uusapan po natin ay makikita natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. So kung may Biblia po kayo, makibukas po kayo sa atin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Sorry. Ayan. Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia. Maganda, basahin natin sa Tagalog at sa English. Ano po? So, basahin muna natin sa English gamit ang English Standard Version. At ganito po ang sabi. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and in the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace, in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Basahin ko po sa Tagalog ng mabilis. Dito sa Efeso chapter 2, verse 1 to 10. Verse 1, kayo'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran. Ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo'y lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ang pag-iisip. At tayo'y nooy katutubong mga anak ng kapupuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Maging noon tayo'y makapatay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang Kanyang maipakita sa panahong darating ang di masukat na kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki, sapagkat tayo'y Kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya'y ating nalakaran. Mahaba po tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagbabasa ng inyong salita. Turuan niyo kami mula dito sa aming pag-aaral, Panginoon. At nawa malakila namin kayo at mapapurihan. Kayo ang magpaalala sa amin ng biyaya at magandang balitang tinanggap namin. At mawa, Panginoon, di lang namin ito basta maalala, kundi maisa pamuhay din namin. Po kayo panalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ang bawat isa po sa atin ay miyembro ng isang pamilya. Di po ba? Wala siguro magsasabi na hindi ako miyembro ng pamilya.
At meron po tayong kasabihang mga Pilipino na kahit gaano kasama o kabuti ang pamilya mo, ang dugo at laman na meron ka ay galing sa iyong pamilya. Sabihin, hindi mo siya mapapalitan. At sa ating mga Pilipino ay talagang mahalaga sa atin na tayo ay kabilang sa isang pamilya. Tayo ay merong apelido. No? Ang apelido ko po ay Kasilag. At kayo po ay may kanya-kanyang mga apelido na nagsisilbi ng tanda ng ating pagkakinanlan kung saan tayo galing na pamilya. At alam niyo po, dito sa Efeso chapter 2, verse 1 to 10, binanggit ni Pablo, ginamit niya yung konsepto ng pamilya. Actually, doon pa lang sa chapter 1, kung babasahin niyo po yung Efeso chapter 1, meron na doon binabanggit na pamilya. Ano? Binanggit doon yung adoption o pagkupkop sa atin o pag-ampon sa atin ng Diyos. At dito, ganun din ang ginawa niya. Ginamit niya ulit yung konsepto ng pamilya sa pamamagitan ng paggamit ng salitang anak o children. At doon po sa binasa natin kanina, may dalawang anak tayong makikita dyan. Una ay yung anak ng puot o yung children of wrath. Pangalawa ay yung anak ng Diyos o children of God. So pag binasa niyo po yung Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, hanapin niyo lang yung children of wrath, then hanapin niyo yung children of God, makikita niyo kung ano yung pinakamensahe niya. Kung ano yung pinakagustong sabihin ni Apostol Pablo dito sa mga talata na ito. At kung isa-summarize natin kung ano yung ibig sabihin nitong gusto niyang sabihin sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, ganito po yung pinaka-summary o yung buod ng pag-aaral. By God's mercy and grace, God raised us from death to life in Christ to live for His glory through faith that bears good works. Sa kanyang awa at kanyang biyaya, tayo ibinuhay ng Diyos mula sa patay, patungo sa buhay, sa pamamagitan ni Kristo para tayo mamuhay para sa kanyang kawalatian, sa pamamagitan ng pananampalataya na nagbubunga ng mabuting gawa. Okay. At kung magkakaroon po tayo ng short background lang nitong Efeso, makikita natin na dapat natin maintindihan itong mga kausap ni Pablo, yung mga mananampalataya na. Ano? So, takagaya nating mga mananampalataya. So, hindi siya sumusulat para i-evangelize or kausapin yung mga hindi mananampalataya. Kausap niya mga mananampalataya na. At pinapaalala ni Pablo, pinapaalala ni Pablo itong mga mananampalataya sa kung ano yung meron sila sa kay Kristo Jesus. Kung tayo po ay nasa Ephesus Church, halimbawa tayo po ay nag-gather ngayon sa lugar na ito, ang itsura ng Ephesus Church ay paglabas nila, may mga Diyos-Diyosan. Maraming ribulto. No, halimbawa po, lalabas tayo. Halimbawa, ito ang Ephesus Church. Paglabas natin dyan sa church natin, makikita niyo yung mga naglalakihang mga ribulto. Kasi ito po ay nasa panahon at lugar ng mga Grego na kilalang-kilala sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan nila. Sabi ng isang historian sa Tagalog, sabi niya, lahat ng Diyos ay nasa Efeso. Ganun niya dinidescribe yung lugar ng Ephesus. Lahat ng Diyos daw ay nandoon sa Ephesus. Kasi lahat ng Greek gods na meron sila, yung mga Diyos-Diyosan na meron sila, merong ributo sa Ephesus. Ang pinakamalaki doon ay yung Temple of Diamatris, yung pinakamagandang templo na meron yung Grego, nandoon sa Efeso. At meron silang dalawang problema dito. Unang-una, kinakalaban sila ng mga nasa labas. Isipin nyo, Christian church kayo, tapos yung buong bansa, buong syudad ay hindi naniniwala sa Kristyanismo. Doon sila ay sabihin na natin open sa pananampalatayang Kristiyano, tinuturing lang nila si Kristo bilang isa sa mga Diyos. Dahil marami silang Diyos-Diyosan. So, ganun ang nangyayari. Pangalawa, nagkakaroon din sila ng problema sa loob, no? Eventually, etong Ephesus ay nagkaroon ng problema sa loob ng iglesia. May mga
lingkod ang Diyos na nagtuturo ng mga maling katuruan. So nabasa niyo na po yung aklat ni Timoteo. No, sabi ni Timoteo doon, huwag mong hayaan na, sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong hayaan na tignan ka bilang ikaw ay bata at sila yung mga nakakatanda. Kasi si Timoteo po ay pinadala sa Epeso para ituwid yung iglesia. Kasi merong nagtuturo doon na mga nasa harapan na mali na yung itinuturo at mas matanda yung kaysa kay Timothy. Ano? So ganun po ang istorya netong Ephesus. Ngayon dito, pinapaalala ni Pablo ano yung tinanggap nila sa Diyos, kung sino sila. Kasi nga, dahil paglabas nila sa church, maaari nilang isipin na o makalimutan kung ano yung pagkakilala nila dahil na namubuhay sila sa isang lugar na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Ano? Pwedeng paglabas nila doon sa church, makalimutan nila na Kristyano pala sila. No, kaya ito ay paalala ni Pablo sa mga Efeso. Sa atin din ngayon, ano? Ito rin po ay paalala sa atin kung sino talaga tayo bilang mananampalataya at ano yung biyayang tinanggap natin na nagmumula sa Diyos. Unang-una po makikita natin na dapat natin tandaan ay yung katotohanan that we were children of wrath. Tayo ay anak ng puot. No? Yun yung unang-unang dapat nating makita dito. Sabi po sa English, and you were there in trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. The Spirit is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Bakit nagsimula tayo doon sa we were children of wrath? Ngayon po, maiintindihan lang natin at mas makikita natin ang gaano kayaman at gaano kabuti ang Diyos sa atin. Kung titignan natin kung saan tayo nanggaling. Ano? Kasi sabi ng talata, tayo'y noon mga anak ng puot o anak na kinapupuotan. Sana po hindi dumating sa punto ninyo kung kayo po yung may mga anak, sasabihin nyo, ito yung anak ko na anak ng kapupuotan. Ano pong ibig sabihin nun? Na kapag siya'y anak ng kapupuotan. Sa English, pinaganda na no? Hindi na children of wrath ang tawag. Ang tawag na ay black sheep. Ganun na ang ginawa nila. Ito yung mga maaaring pasaway, hindi nakikinig, may sariling mundo, may sariling buhay, at puro kasamaan ang ginagawa. Yun yung ibig sabihin ng anak na kapupuotan. At hindi lang yung basta dito sa talata, hindi lang siya basta anak na kapupuotan. Itong anak ng kapupuotan, merong tatanggaping parusa sa Diyos. So hindi ka lang anak na gumagawa ng pagsaway, ikaw yung anak na may tatanggapin na parusa. No, kasi alam natin na ang bawat kasalanan ay pagbabayaran ng tao. At ang mga taong wala sa Diyos, tatanggapin nila ang buong parusa na nagmumula sa Diyos. Kaya nga, wrath yung ginamit yung anak ng kapupuotan. So Romans chapter 1, sinabi doon na ang puot ng Diyos ay ibinuhos o ibubuhos sa lahat ng kasamaan at lahat ng pagsuway ng sangkatauhan o ng sanglibutan. Ibig sabihin, merong puot na nakalaan para dito sa mga anak ng kapupuotan. Ano yung makita natin? We are dead in our trespasses and sins. No, tayo'y patay sa ating mga kasalanan at pagsalangsang. Hindi po ito nangangahulugan na mahina tayo spiritual. Ito siguro, hindi natin isipin na ito yung mga Kristiyanong nangihina lang to sa pananampalataya. Hindi ganoon. Sabi ni Pablo, tayo ay dating patay. Lubusang patay. Ano po? Ibig sabihin, walang kakayahan o pagnanais na tumugon sa Diyos. Yung spiritual po na kamatayan dito ay hindi nangangahulugang nawalan ka ng buhay, yung katawan mo, ay yung kaluluwa ay mawalay sa katawan mo, hindi ganoon. Kundi ito po yung pagkakahiwalay sa Diyos na siyang pinagmulan ng buhay.
Ang tao, kapag siya ay nakahiwalay sa Diyos na pinagmulan ng buhay, siya po ay patay. Ano niyo po yung sinabi sa awit 14:1, ang mga hangal ay magsasabing walang Diyos. At yung mga hangal na binanggit doon, sila yung mga tao patay. Naglalakad sila, may katawan sila, maaari, pero ang kanilang spiritual na pamumuhay ay patay. Dahil sila ay nakahiwalay sa Diyos. Sabi ni Pablo, ganyan tayo dati. Ang ating spiritual na buhay ay patay, nakahiwalay sa Diyos. Tulad ng isang bangkay na hindi maaaring lumapit o maglakad patungo sa Diyos, ganun tayo. Wala tayong kakayahang lumapit sa Kanya at wala tayong kakayahan na mamuhay para sa Kanya dahil tayo ay patay. Ano po? Kaya pag may nagtanong po sa inyo, bakit kaya may mga taong may naniniwala sa Diyos, may mga tao sabing walang Diyos? Kasi ang kanilang spiritual na buhay ay patay. Hindi sila buhay. Ano pa? Hindi lang tayo basta patay sa ating spiritual na kalagayan at dahil yun ay sa kasalanan ginagawa natin, meron pa tayong tatlong sinusunod. So, hindi lang tayo patay, meron pa tayong tatlong sinusunod. O sunod-sunuran tayo sa tatlong binanggit dito sa talata. Una, sunod-sunuran tayo sa mundo. So, mababasa natin yan dito sa talata. Sabi dito sa verse 2, in which you once walked following the course of this world. Sa Tagalog, ang sabi diyan sa verse 2, tayo mga patay sa pamamagitan ng pasaway. Sorry, hindi pala yun. Verse 2. Ayon sa lakad ng sanglibutang ito. So, ibig sabihin, kung paano tayo mabuhay, ay hindi na ayon sa kung ano yung kalooban ng Diyos, at ang sinusunod natin ay hindi ang Diyos, ang sinusunod natin ay yung mundo. Kung ano yung sistema at pamantayan na meron ang makasalanang sanglibutan. Yun ang ating sinusunod, sabi ni Pablo. Dapat natin tatanggapin na kung paano kumilos ang mundong ito ay palaging taliwas sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Para kang ang itsura po nito ay para kang ipa. Ano niyo po yung ipa na tinatanggal sa yung bigas, di ba po? Tapos merong ipa na kapag nahanginan, ay madaling tangayin. So, ganun tayo. Tayo ay parang ipa na kapag hinangin at kung saan man pumunta, doon tayo pupunta. Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Kung ano ang gusto ng mundo, yun ang ating susundin. At ito po yung mahalaga na dapat nating maintindihan. Yung makasalanang lipunan na meron tayo, kahit yan ay hindi sinasabi ng Biblia, dahil tayo ay nasa ilalim ng pagsunod ng mundo, tatanggapin natin. Sabi nila daw, ngayon daw ay merong 375 o to 400 plus na gender. 375 to 400 ang pwede mong maging kasarian. Pili ka lang dun sa 400 na yon. Yan ba ay sa Diyos? Hindi. Ang sa Diyos ay dalawa lang. Babae at lalaki. Black and white lang yan. Pero ngayon daw ay merong 400 plus na gender. Yung mga ganong klaseng kaisipan na hindi naaayon sa Biblia. Sabi ni Pablo, ganyan kayo dati. Kung ano yung gusto ng mundo, susundin ninyo. Pangalawang kaaway ay yung kaaway ng Diyos, si Satanas. Kung ano ang gusto ng kaaway ng Diyos, susundin natin. Tinawag siya ditong prince of the power of the air. Siya ang kaaway ng Diyos. Ang sabi dito ng Biblia, kumikilo siya sa mga anak ng pagsaway, sons of disobedience. Ibig sabihin, itong mga tao na ito ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Hindi ibig sabihin na ito ay sinasapian sila. Ako si Satanas, hindi ganoon. Pero sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng Diablo.
Ginagabayan sila sa kasinungalingan at pagtukso at paggawa ng anumang mga kasamaan na nandito sa mundo. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi totoo si Satanas. Totoo po siya. At kumikilos siya sa ating mundo. Pangatlong kaaway po natin, o pangatlong sinusunod natin, according kay Pablo, ay yung ating sariling laman. Kita niyo po yung mundo, Satanas, at yung ating sariling laman. Sabi niya po dito sa verse, sabi niya sa verse 3, sa Tagalog, at tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa pagdanasa ng ating laman. Ano po ibig sabihin? Hindi mo lang sinusunod ang mundo, hindi ka lang na-influensya ng diablo, ikaw pa ay sumusunod sa sarili mong kagustuhan. Lalaki ako, gusto kong maging babae, gusto kong magsinungaling para kumita, gusto kong magnakaw para kumita. Yan ay mga pagnanasa ng laman, galing din sa impluwensya ng mundo at ng diablo, pero dahil nais mo rin, gusto mo rin gawin, sumubay ka. Yun yung ibig sabihin po dito ni Pablo. Kaya ano yung conclusion? Patay ka sa kasalanan, sinusunod mo yung mundo, sinusunod mo yung diablo, at ang higit sa lahat ay sinusunod mo yung laman mo. Ang konklusyon ni Pablo, tayo'y anak ng puot. Kumbaga, hindi ka lang basta namatay, grabe yung pagsalangsang natin. Iba-ibang klaseng impluwensya ang ating dinadanas. At tayo ay anak ng puot. Ibig sabihin, dadating ang oras na tatanggapin natin ang parusang nararapat sa kasamaan na meron tayo. Yun po yung sitwasyon natin. At kung titignan natin yung paglalarawan ni Pablo, nakakatakot, hindi po ba? O hindi lang pala ako basta makasalanan, ganito pala, sinusunod ko pala ang mundo, sinusunod ko yung impluwensya ng diablo, at ganun din yung ating katawan. At nakakatakot ang paglarawan ni Pablo, ngunit ito ay totoo. At dito po ay makikita natin lalo na ito yung paalala sa atin na yung kaligtasan meron tayo, hindi natin ito gawa. Dahil kung tayo lang, hindi natin susundin ang Diyos. Sasaway tayo sa Diyos. Sabi ng isang mga ngaral, kung may pagkakataon na traidorin at patayin natin ang Diyos, ganun tayo kasama. Papatayin natin ang Diyos kung meron tayong pagkakataon. So, paalala na hindi natin kayang mamuhay para sa Kanya. Lubos tayo na walang magagawa, maliban ang Diyos mismo ang kumilo sa ating buhay. So, yun yung unang puntos. Dati tayo ay anak ng puot. At ano nangyari dito? Iniwan lang ba tayo ng Diyos sa ganung klaseng miserableng kondisyon na tayo ay anak ng puot? At makikita po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Pangalawa, kita natin sa verse 4 to 7. Sabi dito, tayo ay binuhay kay Kristo. Ano po? We were made alive in Christ. We were children of wrath, but right now, we were made alive in Christ. Basahin po natin yung verse 4 to 7. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, ngunit ang Diyos palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noon tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsaway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya'y kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay niya, nakasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang mapakikita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung babasahin po natin yung verse 1 to 3, makikita natin na, Lord, kung ako'y paparusahan mo, karapat dapat.
sa salita natin ngayon sa dila ng mga millennials, deserve. Ano? Deserve natin na tayo ay maparusahan, tayo ay bigyan ng hatol ng Diyos. Pero sabi dito, dahil mayaman ang Diyos, mayaman ang kanyang awa, mayaman ang pag-ibig sa atin, pinakita niya sa atin ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung salitang awa po dito o hapag ay ibinigay yan hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kasi kung titignan natin yung verse 1 to 3, hindi tayo dapat kaawaan. Ano? Dapat tanggapin natin ang puot ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, binuhay niya tayo kay Kristo, nakatanggap tayo ng awa mula sa Diyos, kahabag-habag talaga ang ating sitwasyon, kaawa-awa, at ang Diyos ay hindi niya ipinagkait sa atin ang awa. Ibinigay niya ang awa niya sa atin. At hindi lang siya basta na awa, inibig niya rin tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Iba yung naawa ka lang, ba? Baway, may nangangailangan, bigyan mo ng pagkain, naawa ka. Pero ang Diyos, ihigit ang ginawa niya sa atin. Nakita niya yung pangangailangan natin, lugbog tayo sa kasalanan, kinaawaan niya tayo, hindi lang niya tayo, basta kinaawaan, binigyan niya tayo o pinahayag niya sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So iba po yung naawa ka lang at iba yung naawa ka at binigyan mo ng pag-ibig yung kinaawaan mo. Paano niya ginawa yan? Paano niya pinakita yung kanyang mayamang pag-ibig, hindi masukat na pag-ibig, at yung kanyang awa sa atin sa pamamagitan nung tayo ay binuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung 1 to 3, nakita natin gaano tayo kapatay. Tama? Patay tayo sa ating kasalanan. Pero ang sabi ng Diyos dito, sabi ng Biblia sa verse 5 to 7, may kita naman natin dito gaano tayo binuhay ng Diyos. Na mula sa pagiging patay, tayo ngayon ay buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsaway, binuhay niya tayo kay Kristo at sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Tayo'y muling binuhay na kasama niya, painaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang maipakita niya sa mga darating na panahon ang di masukat ng kayamanan ng kanyang biyaya at kadandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So mula doon sa pagiging patay, tayo ay nabuhay sa pamamagitan ni Kristo noong narinig natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong tinanggap na biyaya, narinig natin ang mabuting balita, nanampalataya tayo kay Kristo, at ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ngayon ay buhay. Ang ating spiritual na buhay ay buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang tayo basta binuhay ng Diyos, ano? Yung patay yung spiritual na buhay mo, nabuhay ka na, tapos bahala ka na sa buhay mo, hindi ka noon, ano? Tinanggap din natin yung kanyang mga pangako. Isang pangako na gusto natin dito ay yung verse 6. Sabi niya, kayo'y binuhay kasama ni Kristo at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. So hindi ka lang basta nabuhay mula sa pagkalugmok sa kasalanan, meron pang pangako ng langit na tayo ay makakasama ni Kristo sa darating na panahon. Sabi ni John Chrysostom, isa sa mga sikat na theologian, siya po ay nabuhay ilang taon bago yung mga apostol. Ilang taon pagkatapos ng mga apostol. Sabi niya, we were dead not only because of sin, but also because of the punishment and wrath that came from the law. But through God's love and mercy, we were made alive with Christ. Sabi niya, dahil sa tayo ay hindi tayo patay dahil sa ating kasalanan lang, kundi dahil tatanggapin natin ang puot ng Diyos, pero sa kabutihan pero dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, tayo ngayon ay buhay sa pamamagitan ni Kristo.
At yun po yung sitwasyon natin ngayon. Tayo ay buhay na ngayon. Kung kayo po ay mananampalataya, ang pag-asang meron tayo sa buhay na ito ay yung katotohanan na naki Kristo tayo. Hindi na tayo tatanggap ng puot ng Diyos dahil yun ay tinanggap na ni Kristo para sa atin. At tayo, nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Naranasan natin yung awa ng Diyos. Na kung tutusin, dapat tayo ay durugin na lang. Ano po, parang kapag nakakita po kayo ng ipis, ang unang-unang ginagawa ninyo ay, inaalagaan nyo ba? Hindi. Dinudurog nyo yun. Tapakan nyo kaagad. Dapat ganun, tapakan tayo, durugin tayo sa ating kasalanan. Pero dito, dahil mabuti ang Diyos, dahil sa kanyang awa at pag-ibig, buhay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ay pag-asa na meron tayo bilang mga mananampalataya. Na kahit dumating ang kamatayan sa atin, dumating ang oras na tayo kukunin na ng Panginoon. Wala namang habang buhay mananatili sa mundong ito. Nandiyo po, lagi ako natutuwa kay Pastor Yobi pag nakita ko sa kanya. Sabi ko, Lord, darating kaya ako sa panahon, ako'y darating sa 80 years old. Iniisip ko, darating kaya ako, tatay ko yung namatay ng 73, sabi ko, baka hanggang doon lang ako, kasi yung dugo niya, nasa dugo ko, Hindi natin alam, pero, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili, di ba? Pero yung pag-asa na meron tayo, yung katotohanan na meron na pinangahawakan natin. Dumating man yung oras na tayo kunin ng Panginoon, nakangiti tayo. Kasi alam natin, tinanggap natin ang awa ng Diyos at naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Lagi po yung awa at pag-ibig na yan, dahil naranasan natin sa Diyos, may papasa din natin sa iba yan. Mahabag din tayo sa mga taong wala sa Panginoon. Hindi dahil hinuhusgahan natin sila, pero dahil alam natin yung sitwasyon ng taong wala sa Diyos. At matututunan din natin ibigin ang ating mga kapwa. Kahit yung kapwa na yan, inuusig tayo. Po. Yun yung utos ni Pablo dito. Yun po yung konsepto ng pag-ibig sa kapwa. Makikita natin yan sa chapter 1 na itong Efeso. Makikita rin natin dito. Na parang sinasabi sa atin, tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, imposible hindi natin iibigin ang ating kapwa. Kaya po nakakalungkot kung mayroong Kristiyano na kaaway ang kapwa niya mananampalataya. Ganyan po, kahapon lang may kausap ako, yung girlfriend ko ay mayroong church. Hindi ko naman sila i-chismis dito, pero nagkakagulo yung church, Kristiyano laban sa Kristiyano. Kalungkot. Nakalungkot yung ganun. Parang iniisip ko, pastor ba tong mga ito? Pastor kaya tong mga ito, nag-aaway-aaway. Kausap ko yung tatay niya, isa sa mga pastor niya, tatay niya. Hindi ko ma-imagine na may pastor na aaway sa kapwa-pastor. O kaya lingkod ng Diyos laban sa lingkod sa Diyos. Wala yung pag-ibig, Minsan isipin mo, Kristiyano kaya itong mga ito na nag-aaway-aaway, So dito, makikita dapat sa atin yan. Kung paanong naawa ang Diyos sa atin, iparanas natin sa ibang tao. Hindi yung wala tayong pakialam sa iba. Po? May mga Kristiyanong gano'n, Pupunta ako ng church pero wala akong pakialam sa mga kapwa ko dyan, Makikinig lang ako ng mensahe, uwi na ako. Pero wala akong pakialam sa mga yan. Hindi gano'n. Punta ako ng church pero wala akong pag-ibig sa mga yan. So hindi gano'n ang ugali nating mga mananampalataya. Naranasan natin ang awa na nagmumula sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at may papasa natin yun sa ibang tao. Pagpapatuloy natin yung pag-uusap diyan kasi ganun ang sinabi dito sa 8 to 10. Paalala na tayo inarigta sa pamagitan ng biyaya. We were saved, or He saved us by grace through faith. At ang sabi niyan, sa verse 10, we were created for good works. Dito sa verse 8 to 9, makikita natin, sabi niya, it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Po? Maraming nagkaroon ng discussion dito sa ano ba yung gift of God dito? Yung faith or yung
salvation. Papakita si Pastor Yobi, hinihintay niya, ano yung view mo dyan? May mga discussion dyan, yung mga pagtatalo dyan. Ano ba yung gift of God dito? Iba, pag tinanong mo, basahin mo yung Ephesians 2:8-9, ano yung gift of God dyan? Yung iba sasabihin nila yung grace. Yung grace is a gift from God. Iba naman magsasabi yung faith is a gift from God. We accept yung dalawa, no? Accept naman yun. Gift naman talaga din yung grace, Kasi kung wala yung biyaya ng Diyos, hindi natin siya makikilala. Ganon din yung faith. Kita niyo yung verse 1 and 3, wala tayong pananampalataya, Pero sa atin na sa reform, yung totality ng salvation, kaligtasan, Yun yung bibigay ng Diyos dito. Sinasabi na pag sinabi mo, yung grace dyan yung gift of God, pwede. Yung faith dyan, yung gift of God, rin. Pero ang pinaka-gift of God sa Reformed Theology, yung kabuuan ng kaligtasan na meron tayo. Yun ay kaloob lang ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, hindi mo yung kayang pagtrabahuhan. Pwede bang bibigyan ko kayo ng regalo, tapos sasabihin ko, pagkatapos ng 3 months, babayaran mo yung regalo na yan. Pwede kaya na alam niyo po yung nakaraan, di ba? May posisyon ng 2 bilang tao sa Quiapo, at ang konsepto nila, kapag nakahawak ka dun sa krus, matatanggap ka ng blessing o pagpapala. Pwede kayang gano'n na magposisyon lang ako doon, makikipagpatayan ako sa mga tao doon para mahawakan ko lang yung rebulto, tapos pagkatapos nun, iligtas na ako. Pwede kayang gano'n. Hindi, Dito may kita natin, na yung kaligtasang meron tayo, yun ay regalo ng Diyos sa atin. Yung pananampalatayang meron tayo, regalo yan ng Diyos sa atin. Ganon din yung biyayang tinanggap natin, regalo. Yung lahat ng meron sa kaligtasang meron tayo, kahit yung pag-asa natin kay Kristo, na kahit ako'y mawala sa buhay na ito, yun po ay regalo ng Diyos sa atin. At hindi yan dahil sa iyong gawa. Kasi babalikan natin yung verse 1 and 3, wala tayong mabuting gawa. Sinusunod natin ang ating laban, sinusunod natin ang mundo, ang kaaway ng Diyos, at tayo'y patay sa ating pagsalamsa. Pero dahil mabuti ang Diyos, binigay sa atin ang kaligtasan, at yung kaligtasan na meron ka, hindi yan dahil sa iyong gawa. Yung bata po akong Kristyano, may magtatanong sa atin, ang kaligtasan ba ay nawawala? Natanong niya sa iyo po yan, Yung kaligtasan ko ba ay parang on and off, pag pinatay mo, pag nagkaroon ka ng kasalanan, off muna. Pero kapag ikaw ay mabuti, nakapag-devotion ako, naka-attend ako sa church, on yan, Ganun ba? On and off siya? Hindi, Ang kaligtasan po natin ay sigurado, hindi dahil iyon ay gawa natin, kundi yun ay dahil gawa ng Diyos at ibinigay sa atin ng buo. Pinagkaloob sa atin ng buo. Regalong hindi natin pinagtrabahuhan upang sa ganoon, walang sino man sa atin ang magyabang. Na para bang ang isip natin, kung hindi ko tinanggap ang Diyos, hindi magiging maganda tong church na ito, Hindi ganon. So hindi ako mananampalataya sa Kanya kung hindi ko tinanggap ang Diyos. Hindi ganoon. Tinanggap natin ang Diyos, nanampalataya tayo sa Kanya, dahil naiintindihan natin ang mabuting balita ng Panginoong Kristo. At kahit yung pananampalatayang meron tayo, yun ay kaloob ng Diyos. Kasi kung wala yun, hindi tayo kailanman mananampalataya sa Kanya. Ang itsura po ng tao sa Biblia, kapag wala sa Diyos, nakatalikod sa Kanya. Bis na papunta sa Kanya, palayo sa Kanya. Yung pananampalataya, yung kaligtasan na meron tayo, yun ay regalo ng Diyos. At hindi naman yan nangangahulugan ng walang bunga yan. Kita natin sa verse 3, sabi dito, for we were God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sabi dito, tayo ay, basahin natin sa Tagalog, sabi dito sa verse 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa
siya una pa upang siya'y nating lakaran. Dahil po sa verse 1, may tinuturo na bago palikhain ang mundo, tayo ay pinili na ng Diyos. Ang tawag po natin dyan ay yung predestination. Na bago palikhain ang mundo, ang Diyos ay pumili ng mga taong mapapasa Kanya. Ang sinasabi ni Pablo, regalo ang kaligtasan na meron kayo. At hindi lang yon, regalo siya, pero yung pananampalataya, yung kaligtasan na ibinigay sa inyo, hindi yan walang bunga, palagi yan merong bunga. At ang bunga niyan ay mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos sa atin nung una pa. Ibig sabihin, kung ang Kristiyano ay, ang tao ay nagsasabing Kristiyano siya, pero pag wala siyang pag-ibig sa kapwa, nangangailangan yung kapwa niya, yung kapitbahay niya, pero wala siyang pakialam, yun ay hindi maaari, ano? Kung tayo ay may magagawa para sa ating kapwa, yun ay gagawin natin. At hindi tayo gagawa ng mabubuting gawa para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Ano po? Yung panalangin mo, yung kapwa mo, tulungan mo, ano po? Nung ako po ay 14 years old, na hirap ang pamilya namin. Alam niyo po, nasa compound kami ng mga mananampalataya. Buong compound na yun ay puro mga mananampalataya. Pag wala kaming ulam, makikita mo, may kakatok. Bigyan ka ng ulam. Yung mga ganong klase, panalangin, yung mga may sakit. Yung kapitbahay mo, nakikita mo may malaking problema. Di man kailangan pinansyal palagi. Panalangin mo. Tumulong ka sa iyong kapwa, yan ay mga mabubuting gawa ng bunga ng ating pananampalataya. Sabi dito ng Diyos, inihanda na yan nung una pa upang ating lakaran. Di tayo gagawa ng mabuti para maligtas, kundi yung pananampalatayang meron tayo, palagi yang may bunga na mabuti. So kapatid, nakita din nyo gaano kayaman ang biyaya ng Diyos, gaano kayaman ang pag-ibig at awa niya sa atin, na tayo ay niligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay sa krus upang sa ganon, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maligtas. Kita ng kanyang buhay, tayo ay maligtas. At bilang tayo basta niligtas, kalooban ng kaligtasan, inaasahan sa atin ng Diyos na tayo ay magbubunga sa mabubuting gawa. At alam niyo po anong pinakamagandang mabuting gawa na maaari natin gawin sa ating kapwa? Pinakamadakila at pinakamagandang mabuting gawa na maaari natin gawin ay yung ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Ano po? Sana nandun sa atin yung pagnanais na yung aking kapamilya, kapitbahay o kapatid ay mabahagian ko ng mabuting balita. Kasi yun yung pinakamabuting gawa na maaari natin gawin. Dahil ang resulta nun ay hindi lang habang nandito tayo sa mundo, ang resulta nun ay pangwalang hangganan. Hanggang tayo'y mamatay, hanggang doon sa kabilang buhay. At binigyan tayo ng utos ng Diyos na gawin niya. Ipahagi ang mabuting balita ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Kristo. At nawa po ay yun ay magawa natin. Ito po yung sitwasyon na hindi mo matiis, no? Ito yung sitwasyon mo, tatanggap ka ng putang Diyos. Pero ito ang mabuting balita ng Panginoon, ng solusyon. Ibabahagi mo sa kanila at yun ang pinakadakila, mabuting gawa na maaari natin gawin. Salamat sa Panginoon, purihin natin siya, mabuti siya. At nawa, hindi natin makalimutan kung sino tayo. Paglabas natin sa church na ito, tayo ay mananampalataya. Huwag natin sundin ang takbo ng mundo, kundi mamuhay tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon.